Alam mo, may mga takot na hindi nagmumula sa kadiliman, kundi sa katahimikan. Mula sa mga kalawakan na napakatahimik na maririnig mo ang hininga ng lupa at langit. Naniniwala ako noon na ang kapayapaan ang pinakamagandang bagay sa mundo. Ngunit pagkatapos, ang kapayapaang iyon ay naging isang bangungot na hindi natatapos. Mula noong bata ako, nakatira ako sa tabi ng isang malaking kagubatan. Isang kagubatan na ayon sa mga tao ay normal, payapa, puno ng mga puno at sinag ng araw na tumatagos sa mga dahon. Ngunit sa gabi, nang lumubog ang kadiliman, nagsimulang kumanta ang gubat na iyon, isang awiting hindi para marinig ng mga ordinaryong tao. Isang malungkot, umaalingaw-ngaw, walang salita na kanta, paulit-ulit na parang sinaunang mga awit. Hindi tao ang kantang iyon. Hindi iyon hangin. Ito ay isang bagay kakaiba, mapanganib at nakakatakot. Hindi ko na mabuksan ang bintana para makahinga sa mainit na gabi ng tag-araw. Dahil alam ko kung maririnig mo ito, kung bubuksan mo ang iyong mga tainga sa awit ng kabubatan, hindi mo ito mapapansin. Dadalhin ka sa isang mundo kung saan ang katahimikan ay isang sumpa, at ang bawat etyo ay isang paanyaya mula sa pinakamalalim na kadiliman. Hindi ako nag-iisa. Mayroon akong isang kaibigan, isang maliit na aso, ang tanging kaibigan na nakikipaglaban sa kadiliman sa akin. Pero kahit na hindi niya ako kayang protektahan sa mga darating. Mula sa sandaling hinawakan ko ang mga manika na nakasabit sa mga puno, mula sa sandaling nakita ko ang mga figura na may maskara ng kambing sa gabi. Ang buhay ko ay nagbago magpakailanman. Maupo ka, isara ang iyong mga pinto, at makinig sa aking kwento. Isang kwento ng kadiliman, ng pagkawala, at ng mga bulong na walang katapusan. Kung nakakarinig ka ng kakaibang tunog na nagmumula sa kabubatan sa gabi, mangyaring huwag buksan ang iyong mga tainga. Pakiusap ay off ang lahat ng tunog. Dahil kung ano ang nasa kakahuyan ay hindi para marinig mo. Akala ko noon, ang tahanan ang pinakaligtas na lugar sa mundo. Kung saan gaano man kagulo ang labas ng mundo, sa loob ng 4 na pader na iyon ay mapoprotektahan ka sa lahat ng panganib. Pero nagkamali ako. Ang aking bahay, sa gilid ng isang malalim na kabubatan sa isang maliit, mapayapang bayan sa Massachusetts, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng aking mga bangungot. Naghiwalay ang mga magulang ko noong bata pa ako. Isang pagyayari na naging dahilan ng tahimik kong pagguho ng mundo. Nakatira ako kasama ng aking ama sa isang maliit na bahay sa kakahuyan, kung saan gabi-gabi ay nagdadala ng tahimik, hindi nakikitang mga takot. Natuto akong mamuhay sa dilim, panatilihing bukas ang mga bintana, kahit na mainit sa labas, at hayaan ang mahinang ugong ng air conditioner na magsilbing background para sa aking mahimbing na pagtulog. Ngunit ang kahinahunan na iyon ay isang manipis na shell lamang. Dahil mula sa kaibuturan ng kagubatan, may tunog na hindi ko makakalimutan. Ang pag-awit. Hindi ordinaryong pag-awit. Isang hindi nakikita, banayad ngunit nakakatakot na tunog, umaalingaw-ngaw sa dilim, tulad ng isang nakamamatay na babala. Naaalala ko ang mga gabing nakahiga ako sa dilim, sinusubukan kong huwag marinig ito, ngunit palagi itong nakahanap ng paraan upang makalusot sa mga siwang ng pinto, sa pamamagitan ng mahigpit na saradong salamin sa bintana. Ang pag-awit ay parang malamig na hininga, tumatagos ng malalim sa aking isipan, nakakagising sa mga bangungot na hindi ko pa nararanasan. Ang etyo na iyon ay hindi nag-iisa, palaging sinasamahan ng nakakatakot na katahimikan ng gabi. Naramdaman kong may nakatingin sa akin. Kahit nasa loob ako ng bahay, kahit na nakalock ng mahigpit ang mga pinto, parang anino na hindi mapaghihiwalay pa rin ang nakakapit sa akin. Ang katahimikan ay hindi isang kaibigan, ito ay isang kaaway.
At ang tunog ng pag-awit na yon, ito ay isang tawag mula sa ibang mundo, kung saan ang kapayapaan ay isang takip lamang para sa kakilakilabot na naghihintay. Mula sa mga alaala ng pagkabata, mula sa tahimik na bahay sa kakahuyan, nagsimula akong maglakbay nang hindi ko alam na dadalhin ako sa kailaliman ng kadiliman at ang madilim na katotohanan na nakatago sa likod ng mahiwagang tunog ng pag-awit. Ang aking pagkabata ay ginugol sa malawak na kabubatan sa likod ng aking bahay. Ito ay tulad ng isang hiwalay na fairyland, kung saan ang aking matalik na kaibigan na si Cash ay gumugol ng maraming oras sa paglalaro at paggalugan. Ang mga araw sa kagubatan ay ang pakiramdam ko ang pinakamalaya, kung kailan ang bawat sanga at dahon ay tila gustong sabihin sa akin ang kanilang sariling mga lihim na kwento. Tumahol ng mahina si Cash, tumawa ang tagapagsalaysay. Si Cash, isang maliit na Scottish Terrier na may kulot na bigot, ay palaging tapat kong kasama. Siya ay hindi masyadong matalino, ngunit siya ay matapang at isang mabuting tagapakinig. Pumasok kami ng malalim sa kagubatan, nagtayo ng mga kuta na may mga sanga, umakyat sa sinaunang mga puno, at naisip ang aming sarili bilang magigiting na mandirigma na nagpoprotekta sa lihim na teritoryo. Ngunit ang kagubatan ay higit pa sa isang palaruan. Nagkaroon ng clearing, isang misteryosong clearing, kung saan nagsimula akong mapansin ang isang bagay na hindi karaniwan. Naaalala ko ang unang pagkakataon na pumunta ako doon, nakaramdam ako ng kasiyahan at kaunting kaba sa hindi malamang dahilan. Ang clearing ay napapaligiran ng matataas, sinaunang mga puno, ang kanilang mga puno ng kahoy ay natatakpan ng mga ukit at pagbabalat ng pintura, ngunit ang nakapagtataka sa akin ay ang mga kakaibang mga guhit, isang payat na lalaking kambing na marahas na iginuhit sa mga bato at mga puno ng kahoy. Sa ilalim ng guhit ay may nakasulat na masdan ang karunungan ng may sungay, isang pariralang hindi ko lubos na nauunawaan noong panahong iyon, ngunit nagdulot ito ng panginginig sa aking gulugod. Ngunit hindi lang iyon. Nakasabit sa pagitan ng mga sanga ang mga manika na hinabi mula sa maliliit, magaspang at bulok na mga sanga. Ang mga manika ay hindi katulad ng mga laruang pambata na nakita ko noon. Sila ay tulad ng nakulong na mga kaluluwa, tahimik at malamig, tulad ng mga anting-anting o tahimik na mga babala. Tumahimik si Cash na naging mahinang ungol. Naaalala kong nag-aalangan ako pagkatapos sa inosenteng pag-usisa ng isang bata, inabot ko at hinawakan ang isa sa mga manika. Sa sandaling hawakan nito ng aking mga daliri, isang malamig at electric shock ang dumaloy sa aking gulugod. Parang isang libong invisible na mata ang nagmamatsyag sa bawat galaw ko. Mabilis kong binawi ang kamay ko, tumibok ang puso ko, lumilibot ang mga mata ko sa kabubatan na parang sinusubukang takasan ang hindi nakikitang presensyang iyon. Nagsimulang tumahol ng malakas ang Cash, hindi paglaro ngunit bilang isang kagyat na babala. Tumingin siya sa akin, nanlaki ang mga mata niya sa pagtataka, tense ang katawan, handang lumaban o tumakbo. Pagkatapos ay biglang tumalikod si Cash at tumakbo palayo sa malalim na anino ng kabubatan. Naiwan akong nakatayo doon mag-isa, nawala at natatakot. Parang lalabas na sa dibdib ko ang puso ko habang sinusundan ko siya. Lumalalim na ang gabi, kumukupas na ang liwanag ng araw at nagbabantang lamunin ng kadiliman ang lahat. Bawat hakbang ay binibigatan ng walang pangalan na takot. Naramdaman kong may tahimik na humahabol sa likod. Hindi tao, hindi hayop, kundi isang bagay na hindi ko naintindihan. Tumakbo ako, hindi lumilingon,
Alam ko lang na kailangan kong lumayo sa lugar na yon, malayo sa hindi nakikitang pag-awit, malayo sa malamig na mga mata at walang pangalan na mga multo sa malalim na kabubatan. Mga gabing iyon hindi na ako makatulog. Ang pag-awit mula sa kabubatan ay umalingaw-ngaw na parang isang walang katapusang sumpa. Ang malamlam na liwanag ng apoy sa di kalayuan, parang mga kandilang seremonyal na kumikislap sa walang katapusang kadiliman. Ito ay hindi lamang isang tunog, ito ay isang presensya, isang bagay na unti-unting lumalamon sa aking kaluluwa araw-araw. Tapos isang gabi, isang makintab na itim na truck ang lumitaw sa harap ng bahay. Dalawang lalaki ang nakaupo sa kotse, nakatago ang kanilang mga mukha sa madilim na liwanag, nakasuot ng salaming pang-araw sa kabila ng dilim. Tumingin sila sa akin, isang maliit na bata, na may malamig na mga mata na tila sinusuri ang aking bawat kilos, bawat iniisip. Alam ko, hindi sila dumating para maging kaibigan. Yun ang gabing kinidnap ako. Isang figura sa maskara ng kambing, isang mukha ng takot, isang tuyong ulo ng kambing, mga mata na napakalalim na tila sinisipsip ang lahat ng liwanag, ang humila sa akin sa kadiliman. Napahawak ako ng mahigpit, binusalan ako ng kamay na kasing lamig ng yelo. Isang boses ang bumulong sa aking tainga, malamig at malupit. Ang dugo ng iyong mga mahal sa buhay ay mapapasa iyong mga kamay kung hindi ka susunod. Ang kutsilyo sa kanyang kamay, mahaba at matalim, ay nakadikit sa aking leeg, malamig na parang yelo ng impyerno. Hindi ako makasigaw, hindi ako makalaban. Maaari lang akong magdasal para sa isang himala upang iligtas ako. Nang magising ako, nakita ko ang aking sarili na nakahiga sa kama, basang-basa sa pawis at humihikbi. Ang aking ama ay tumabi sa akin. Ang kanyang mga mata ay may pag-aalinlangan at pagod. Sinabi ko sa kanya ang lahat, pero umiti lang siya ng mahina at sinabing panaginip lang yon, imahinasyon ko lang. Mas naramdaman kong nag-iisa ako kaysa dati. Hindi nagtagal, nawala ang aking asong si Cash, ang aking pinakatapat na kaibigan. Kinabukasan, natagpuan ang bangkay nito sa gilid ng kalsada, sugatan ng husto at wala ng buhay. Ang sakit ay napunit sa akin, ang pakiramdam ng pagkawala ay lumundag na parang dagat ng apoy na sinusunog ang aking puso. Ang banta ay hindi na lamang isang awit sa gabi, ito ay naging isang malupit at hindi maikakaila na katotohanan. Tumayo ako sa pagitan ng dilim at liwanag, sa pagitan ng pananampalataya at takot. Gulong-gulo ang isip ko, hindi alam kung ano ang totoo at kung ano ang ilusyon. Ang bawat gabi ay isang labanan upang mapanatili ang aking katinuan, upang hindi madala sa walang katapusang bangungot na ito. At alam ko hindi ko kayang labanan ang digmaang ito ng mag-isa. Pagkatapos ng mga gabing iyon ng takot, naisip ko na magkakaroon ako ng kaunting kapayapaan. Pero hindi ako pinabayaan ng dilim. Isang gabi, sa likod mismo ng aking bakuran, nakaharap ko ang isang bagay na hindi ko akalaing makikita ko sa aking mga mata. Isang pares ng kumikinang na berdeng mata, kumikinang na parang dalawang headlight sa madilim na gabi. Ramdam na ramdam ko ang malamig na hinina sa aking mukha. Ang bawat paghinga ay mapupunit, parang ang paghinga ng isang nilalang sa sakit o pangangaso. Malabo ang hugis, ngunit siguradong mayroon akong malalaking balutot na sungay, gaya ng mga hayop sa sinaunang alamat. Ang liwanag mula sa lampara sa bakuran ang tanging kalasag na nagprotekta sa akin mula sa kadiliman. Umupo ako roon, hindi gumagalaw, bawat segundo at minuto ay tila isang siglo. Ngunit pagkatapos, biglang namatay ang ilaw, kadiliman lang ang naiwan.
Nakatayo ako roon, napapalibutan, tumitibok ang puso ko, pakiramdam ko ay pinipilit ako ng lahat sa isang patay na sulok. Sumunod sa akin ang dilim, walang humpay. Tumakbo ako, nagtatago sa kadiliman, ngunit ang presensya ay tila hindi matatakasan, na laging nagpapabigat sa aking isip at katawan. Sa loob ng bahay, hindi naniwala ang mga magulang ko sa sinabi ko. Produkto lang daw ito ng nasirang isip ko, ng stress at takot sa mga pangyayari sa pamilya. Sabi ng nanay ko, nag-imagine ka ng mga bagay walang totoo. Sinubukan ng aking ama na manatiling kalmado, ngunit hindi maitago ng kanyang mga mata ang pag-aalala. Nahuli ako sa pagitan ng realidad at ilusyon, sa pagitan ng mga siyentipikong paliwanag at hindi maipaliwanag na supernatural na takot. Gulong-gulo ang isip ko, hindi alam kung ano ang totoo at kung ano ang peke. Pakiramdam ko ay nakahiwalay ako, inabandona sa mismong bahay na tinawag kong tahanan. Walang makakapagprotekta sa akin mula sa mga multo na nakapaligid sa akin. Maaari ko lang magtiwala sa sarili kong damdamin na may nakatingin sa akin, naghihintay na itulak ako sa walang katapusang bangin ng takot. May mga araw na natuklasan ko ang mga katotohanan na sana ay hindi ko nalaman. Nakahiga ang bangkay ng isang lalaki, nakasuot ng maskara ng kambing na baka sa mukha ang takot. Ang maskara ay hindi lamang isang kakaibang dekorasyon, kundi isang simbolo din ng isang kulto, ng mga nalinlang na tao, ng mga nag-alay ng mga sakripisyo sa mga puwersa na hindi sa mundong ito. Nakakita ako ng mga bakas ng mahiwagang ritual, mga sinaunang ritual na hindi ko maintindihan. Ang amoy ng usok, ang amoy ng dugo, at ang pag-awit ay umalingaw-ngaw na walang katapusang parang isang sumpa na nakakubli sa aking isipan, na sumusunod sa akin sa bawat sulok, bawat sandali ng aking buhay. Kahit saan ako pumunta, kahit anong pilit kong kalimutan, nandoon palagi ang chanting. Ito ay hindi lamang isang alaala. Ito ay isang presensya. Isang puwersa na hindi ako iniwan, hindi kailanman binitawan. Ang koneksyon sa pagitan ng mga kaganapan sa kagubatan at ang ating kasalukuyang buhay ay nagiging mas malinaw kaysa dati. Ito ay hindi lamang isang fairy tale o pantasya ng isang bata. Ang isang supernatural na puwersa, madilim at walang kamatayan, ay nagmamanipula ng lahat mula sa mga anino. At ito ay isang babala sa lahat na nangahas makinig sa kwentong ito. Kung maririnig mo ang umaalingaw-ngaw mula sa kagubatan sa gabi. Kung nararamdaman mo ang malamig na tingin mula sa dilim. Huwag makinig. Huwag na huwag kang babalik. Ang pagkakaroon ng hindi maipaliwanag ay lampas sa aming kontrol. At panganib, ito ay naghihintay. Naghihintay para sa matapang o inosenteng mga kaluluwa na pumasok sa isinumpang lupaing ito.